Isa pong pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid, at purihin ang Panginoon sa pagkakaloob po sa atin ng isang panibagong buhay, panibagong sigla, panibagong lakas. Lalong-lalo na po sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Ang sabi po ng Bible, man shall not live on bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. Matthew 4:4 and Luke 21:33, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. It will surely come to pass. Sabi po ng Panginoong Hesukristo. Napakahalaga po ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ang salita ng Panginoon ay siyang nagiging kakumpletuhan ng buhay ng isang tao. Dahil ang salita ng Diyos, ang sabi po sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And then in verse 14, and the Word became flesh. Jesus and the Word are one. So if you have the Word of God in you, papasok po tayo sa John chapter 15 na nagsasabi po, sabi ng Panginoon, I am the vine, you are the branches. If you abide in me and my words abide in you, you shall bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. Mga kapatid, maliwanag pa po sa sikat ng araw na kailangan po natin ng salita ng Diyos upang ang ating buhay ay maging mabunga at maging kapaki-pakinabang. A fruitful, powerful, at the same time, useful life na meron po tayo kung ito po ay nakaugat at ito po ay nakapundasyon sa salita ng ating Panginoon. Purihin po ang Diyos at sa gabing ito binabati ko po ang lahat ng mga kapatid, lalong-lalo na po sa mga masugid nating taga-subaybay mula po GMA Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating discipleship training. At patuloy ko pong dinadalangin ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Lalong-lalo na po sa mga kapwa ko lingkod ng Diyos, mga kapastoran. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Alam ko po maraming hamon sa ating paglilingkod sa Diyos dahil ang ating pong kaaway ay hindi po tumitigil habang tayo nandito sa lupa. But praise God because we are more than conquerors in Christ Jesus who loved us. Kaya pagpalaan din po lahat ng mga leaders and workers na sumusuporta po sa inyong mga pastor upang matapos po at marating ang inyong destiny. God bless you po, lalo na po sa mga patuloy po at masugid na umaalalay sa kanilang mga pastor. I-bless kayo ng Panginoon kasama inyong pamilya. And of course, lahat po ng congregation, kung kayo rin po ay talagang tapat na naglilingkod sa Panginoon, i-bless po kayo ng ating Diyos. At ganun din, masave ang inyong mga family members. Of course, we would like to greet also, yung mga bago nating mga kasama natin, nasa iba't ibang bansa, na masugid rin po na sumusubaybay, mula dyan sa Taiwan. Okay, pagpalain kayo ng Diyos riyan, mga kapatid, sa Spain, yung iba na riyan sa US, sa Canada, yung iba na dyan sa New Zealand. Bless kayo ng Panginoon. At sa Saudi Arabia, yung iba naman nariyan po sa Kuwait, at yung iba nariyan po sa Qatar. Bless kayo ng Panginoon, may mga bago po tayong kasama na nariyan po, yung iba na sa Ireland. Bless kayo ng Diyos diyan, at ganun din ang mga nariyan po, mga bago nating kasama sa United Kingdom, mayroon po tayong nakitang nanood. At yung iba nariyan sa Italy, sa Oman, sa Yemen, bless kayo ng Panginoon, sa South Korea. Bless po kayo ng Diyos sa Japan. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. And may the Lord bless the works of your hands. Bless kayo ng Panginoon at ang gawa ng inyong mga kamay, lalo ngayong palaguin ng Diyos. At higit sa lahat, ang inyong mga pangarap, mga plano, sangayon sa kalooban ng Diyos ay kanyang ipagkakaloob sa inyong lahat. At ganoon din ang pagpapala mula dyan sa inyong kinalalagyang bansa ay dumaloy hanggang dito sa Pilipinas, sa inyong mga mahal sa buhay. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Before we continue, I would like to encourage and invite you to join me in a word of prayer. Father God, in Jesus' name, we thank you for giving us this wonderful privilege where we can study your word. We thank you, Lord, because your word is so abundant. Your word is overflowing for us. And we just pray that you will continue to enlarge
the capacity of our spirit in order for us to partake the impartation that is about to take place tonight. And I also pray, Father God, those who are sick, I pray for your divine healing right now. Those who are in need, your divine provision will be released upon them. And those who are in the midst of troubles, in the midst of challenges of life, I pray that your peace, the peace of God that is beyond human understanding, will rule over their hearts and minds. And also, Lord, the joy of the Lord, Father God, will overflow over their lives. Thank you, at ganun din po, Panginoon, dalangin namin patuloy ang lahat ng mga kapastoran na nakikinig sa ngayon, at kung hindi man nakapakinig yung kanilang mga miyembrong nakikinig sa ngayon, we pray for all pastors that you will continue to empower us all, continue to pour out so much spiritual wisdom, knowledge, and understanding, fresh revelations, fresh word, upang sa aming pagmiministeryo, Panginoon, ang iyo pong pangalan ay maitanghal, ang iyo pong pangalan ay maitaas. Ganon din po, dalangin namin ang mga leaders and workers, mga members, ay Panginoon, we are now in the crucial moments, crucial times sa aming paglilingkod. At Lord, naganap na po ang inyong mga sinasabi sa iyong mga salita. At dalangin namin, Lord, deception is now all over the place. We just pray, Father God, that help us to be rooted, to be established in your word. And Father God, I also pray for the unity of the body of Christ. Because we believe, Lord, that one thing na ginagawa ng kaaway is to divide. To divide the body. At I know, Father God, na hindi nyo po ito papayagan because you prayed in John chapter 17, the unity of the body. Lord, lahat ng mayroong personal interest, Father God, I pray that ito po, Panginoon, ay mapapafrustrate at ang matupad lamang ay ang iyo pong agenda, Panginoon, which is the unity of the body of Christ. I pray na ang bawat mga kapatid sa Panginoon ay nagmamahalan. We're giving honor, respect, and love for each other because these are the proof that we are truly your disciples. Salamat po ng marami, God, Holy Spirit, from the beginning until the end of our study. Continue to speak to us in a very powerful way, and let your name be enthroned, let your name be exalted, now and forevermore. This is our prayer in the powerful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. And the blessed people of God declare, Amen and Amen and Amen. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Begin to receive your blessings. Begin to receive your healing. Begin to receive your miracles tonight, mga kapatid. At patuloy po natin pong angkinin at tanggapin ang mga pagpapala mula sa ating Diyos. Dahil God is faithful. Even if we become faithless, God will remain faithful, for He cannot disown Himself. This is the kind of God that we have. He is not dead, He is alive, and He is faithful forever. Praise God, at welcome po sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang Facebook. Live rin po tayo ngayon sa YouTube. At please do us a favor to share this message to your friends and family members para sila rin po ay makarinig ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. Tuloy po tayo, mga kapatid, sa ating pong topic, series po natin ito, Winning the Battle from the Inside Out. All of us, we encounter different battles in our lives every day. Okay, there's a battle in the flesh, okay, in our physical, we cannot avoid aging, we cannot avoid death. Okay, we can only delay aging and death by taking care of our body. So it is very important na maunawaan natin that our body is the temple of the Holy Spirit. Para ito po ay ating pong pangalagaan upang ang Diyos ang maparangalan, because we only have a borrowed life. Our body is very important, sacred ito sa Diyos. Kaya nga po maraming paalala ang Biblia na wag nating hayaan ang ating katawan ay magamit ng kaaway, bagkus ang ating katawan ay magamit lamang sa kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos. Another battle is the financial battle. Okay, so there are a financial battle. Maybe some of you listening to me right now, you're encountering this battle in your life. Always remember, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Everything belongs to Him, and the God who is the owner of this earth
is none other than our Father in heaven, and our Father will never abandon His sons and daughters. So, cheer up, believe, have faith in God, our Father, and He will provide all our needs. Number 3 po is yung pong emotional battle, which is ito po yung rampant sa mga sandaling ito, maging sa mga iba't ibang mga kapatid natin sa iba't ibang panig ng mundo, ito po yung emotional battle. Ito naman po yung battle natin na kung saan mayroon pong mga, ito po isa sa pinakamahirap na laban, labanan, ito pong emotional. Kasi it can torture you on the inside, both in your hearts and in your minds. But praise God, because the Word of God is so powerful, bago pa man ito mangyari, mayroon na pong pinapaalala sa atin ng Panginoon. At ito po'y walang iba, kundi katulad po ng wala kang ginawang mali, wala kang ginawang masama, but people will accuse you. Mayroon talagang ganyan. People, because of their jealousy, because of their, envy sa isang tao, they're willing to destroy, assassinate the character of that person. But again, the Lord is good. Binigyan na tayo ng Bible, ng ating manual of life, which is the Word of God, how to deal with these situations. At ito po, pinakita po sa atin, just love your enemy, bless those who curse you. If your enemy is hungry, feed him. If your enemy is thirsty, give him a drink. So dito po pinakita sa atin na if you want to win the battle in your emotions, overcome evil with good. Bagay po na hindi po madaling gawin at hindi po siya magagawa agad, pero by the grace of God and by the power of God, Holy Spirit who lives inside us, we can do it by the grace of God. Do not overcome evil with evil, but overcome evil with good. And last but not the least na battle na kinakaharap natin is none other than spiritual battle. Ang spiritual battle ho, ito po ay hindi po matatapos hanggang pong sa huling hininga natin dito sa lupa. Because as long as we are here on earth, the devil is also living together with us at wala siyang ibang gagawin kundi magnakaw, magwasak at pumatay. But praise God, because our Lord, honor, our King, ruler, Jesus Christ, our Messiah, ating tagapagligtas, ay pumarito din para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. So exciting po ang buhay. Araw-araw, kailangan lang ho, mayroon kang maliwanag na pagkaunawa patungkol sa sinasabi ng salita ng Diyos. So winning the battle from the inside out, we've discovered that we have 3 major enemies na nagkukos ng trouble sa buhay ng isang mananampalataya o isang tao. Number 1, the devil. Okay, which is na-discuss natin. He came to steal, to kill, and to destroy. But praise God that because of the death of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary, the devil was already defeated. When Jesus Christ rose from the dead, He ascended into heaven, seated at the right hand of God, interceding for God's people. So the devil was already defeated. Pangalawa ho, the world. The world will always ignite the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life within us. And then yung old sinful nature natin, yun ang tinatawag ng world. But praise God, because of the Word of God, we were able to overcome the world. But this number 3 enemies, which is I call the worst enemy of every person, of every believer, is none other than himself. Or none other than self or flesh, mga kapatid. Alam ko po na makaka-relate po kayo sa aking sinasabi sa gabing ito. Because kung mayroon man tayong pinakamatinding kalaban, hindi po demonyo, hindi po mundo, kundi mismong sarili natin. Kasi ang ating sarili, ito po ay temporal. At ito pong sarili, itong self natin, ito pong flesh natin, has no interest with regards to spiritual and godly things. Kaya nga po, pagdating ng pag-aaral salita ng Diyos, katulad nito, pakikinig ng salita ng Diyos, aligaga yung iyong sarili, yung iyong laman. Bakit? Kasi ayaw niyang makinig ng salita ng Diyos. But praise God, because God had given us His Holy Spirit, the God Holy Spirit, to empower us. Tonight, if you don't feel like listening, if you don't feel like you don't have interest in listening to the Word, better for you to ask God, Holy Spirit, to empower you, to give you that grace, the grace to govern and the power to prevail, because you need the Word of God tonight. So,
We've studied na itong laman natin na ito ay magiging kalaban natin ito hanggat tayo nabubuhay dito sa lupa. But there's a word in the Bible na nagbigay po sa akin ng encouragement how to defeat the flesh. Ang sabi po sa 1 Thessalonians 5:23 to 24, may God Himself sanctify you through and may your whole spirit, soul, and body, including the flesh, okay, be sanctified. And I'm just paraphrasing it, but that's the context. And verse 24, the one who called you is faithful and He will do it. Mga kapatid, clear as crystal, ang ating laman ay pwede rin po itong masanctify the moment we allow this flesh ourselves to be under the dominion, under the rulership, kingdom, under the rulership of God. That's the only way para po ang laman natin ay matame, ang laman natin ay matutong mag-adapt ng environment ng presensya ng Diyos na maging ng salita ng ating Panginoon. So pag na-adapt na nitong environment ng God Holy Spirit, na-adapt na nitong environment ng presensya ng Diyos, na-adapt na ng ating flesh ang salita ng Diyos, ang environment salita ng Diyos, then this flesh now will long for God. Yung sinasabi ni David, my heart and my flesh cry out, okay, for the living God. Katulad ni David, masasabi na natin, this one thing I ask of the Lord, this one thing do I seek, that I may dwell in the house of the Lord, to gaze upon the beauty of the Lord. Mga kapatid, patulad ni David sa Psalms 41, ang sabi, as the deer pants for the water, so my soul pants for thee. Mga kapatid, darating ang panahon na yan. Tuloy-tuloy lang tayo, wag nating pagbigyan ng laman. Bagkus, makinig tayo palagi ng salita ng Diyos hanggang isang araw, ma-adapt ng ating laman ang environment ng salita ng Diyos. So here are biblical prescriptions on how to defeat the flesh. Again, the devil was already defeated. Okay, the world was already defeated. But the flesh, yung continuous struggle natin every day ay nasa flesh. Kaya nga, pag bumigay ka sa flesh, dito ngayon magkaroon ng access ang world, dadaling ka nito sa world at doon magkakaroon ng access ang devil. Kaya nga po, ang flesh pag natalo natin, then we can boldly declare that we are more than conquerors in Christ Jesus. So what are the biblical prescriptions on how to defeat the flesh? Number one, deny it. Sabi ng Panginoon, if you want to follow me, deny yourself. Pangalawa, crucify the flesh and its desires. Hindi po ang Diyos ang siyang magko-crucify at magtitame o mag-crucify o magpitigil sa iyong sarili. Tayo po, personal po nating desisyon. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desires. Sa Tagalog, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. So tonight, you need to make a decision to stop what needs to be stopped, to let go what needs to be let go, mga kapatid. So napakahalaga niyan. Number 3, live for God's cause. Just like Paul, sabi niya, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Paul, live for God's cause. He exercised how to be dead to self and dead to sin, manifesting Christ through his life and living for Christ's cause. Mga kapatid, napakahalaga po. If you want to defeat the flesh, let's learn how to live for God's cause. Ang dahilan at ang kahulugan ng buhay natin habang nandito sa lupa ay walang iba kundi Diyos. We're living for God's cause. Letter D, offer ourselves to God. It means total surrender to God. Yung pong pagsuko natin sa Diyos ay isa pong paraan. Araw-araw ho, na i-surrender natin ang buhay natin sa Panginoon. Why? Because naintindihan natin ngayon na mayroon tayong laman. Yung laman natin ay wala po itong interest sa Diyos. Our flesh is temporal. Ang interest nito, temporal things. Pansinin niyo, pagka nag-aaral salita ng Diyos, aligaga siya, wala siyang interest. Pag nananalangin, inaantok siya.
Pero dalhin mo sa mga bagay sa libutan, active na active siya. Why? Because ang korsonada, ang interest ng laman mo ay ang mga temporal na bagay, which is in the world. And in the world, that is where the devil is governing temporarily. Okay? Kaya nga, ang isang tao, mananampalataya o hindi, pag siya nag-give in sa gusto ng laman niya, dadalhin siya nito sa mundo at doon sa mundo na siyang pinapangunahan ni Satanas, ito naman, doon naman siya nahuhook, doon siya nagkakaroon ng stronghold. Kaya nga, mahalaga ho ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Surrender to God. Daily. Okay? Araw-araw. Sabi ni Paul, I die daily. 1 Corinthians 15:31. Ibig sabihin, ang pag-surrender natin sa Diyos, ibig lang sabihin din, you die to self daily. You do not give in to the desires of the flesh. You crucify its desire. Ibig sabihin, hindi mo talaga pinagbigyan. Pag talagang you consider yourself as dead to self, dead to sin. Okay? Surrendering and yielding to God must be done on a daily basis. So letter E, be a slave of righteousness. So pinag-usapan natin, prescription po ito ng Bible, how to defeat the flesh. Be a slave of righteousness. Before, we are a slave of wickedness. Okay, because of the works of the enemy. But when we receive and believed in our Lord Jesus Christ as our King and Savior, ano po nangyayari? We are now the righteousness of Christ. Okay, Christ who is righteous became sin so that we who are sinful, okay, might become righteous. And we are not the righteousness of God. So if you believe that you are now a slave of righteousness of God, then you do not allow any part of your body to be used by the enemy to commit sin. Our life should be exclusively for God's use only. Letter F, how to defeat the flesh? Live in holiness. Alam niyo po, holiness is one of the greatest evidence of our salvation. Tayo po'y tinawag ng Diyos para mabuhay ng may kabanalan. This is God's divine calling to all His people. 1 Peter 1:15-16. But just as He called you is holy, so be holy in all you do. Mga kapatid, ito po ang hamon sa ating lahat. Hamon na kung saan talagang it takes a decision. Be holy in all you do. Kung ito po ang ating gagawing standard, talaan, kumbaga filter natin sa lahat ng ating iisipin, sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating mga nanasain, siguro po tayo ay magiging pagpapala, una sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa. But because we are not mindful of living a holy life, which God requires from us, nagiging, kumbaga, yung ating pamumuhay Kristiyano ay hindi po ganun kaseryoso. Kasi ang isa pong patunay na seryoso po ang ating pamumuhay Kristiyano, tayo po'y lumalakad sa kabanalan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, for it is written, be holy because I am holy. Sa Matthew 5:48 ang sabi, be perfect for your Father in heaven is perfect. Mga kapatid, halaga po ito kasi yung laman nga po natin ay walang ibang desire kundi po gumawa po ng mga bagay na laban sa gusto ng Diyos at sa Espiritu ng Diyos. Kaya ito po nga mga prescriptions na ito na akin pong binahagi sa inyo ay napakahalaga po. Ang sabi po sa 1 Thessalonians 4:3, it is God's will that you should be sanctified. Sa Tagalog, kalooban ng Diyos. You're seeking for God's will. This is the will of God for us to live a holy life. Sabi ng iba, mahirap pastor mabuhay na may kabanalan sa gitna ng makasalanang sanlibutan. Totoo po, hindi lang po mahirap. Ito po'y imposible. But praise God, sabi sa Matthew 19:26, nothing is impossible with God. How? For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Yan po ang calling natin, mga kapatid. Take note yung kulay red. For God did not call us to be impure. Ibig sabihin, hindi po tayo tinawag ng Diyos para magkasala ng magkasala. Tinawag po tayo ng Diyos para mabuhay ng mayroong kabanalan. Siguro habang binabanggit ko po ito, atin pong i-check ang ating mga buhay, ang ating iniisip, ang ating ninanasa, ang ating ginagawa, ang ating mga sinasabi. Ito ba'y puspos ng kabanalan? Kasi kung ang ating mga iniisip, sinasabi, dinidesire, ay mayroon pa rin pong bahid ng ating lumang pagkatao. Ito po ang nagiging bara, ito po ang nagiging dahilan bakit hindi po tayo ganun ka-epektibo sa ating pamumuhay Kristiyano. Sabi nito, therefore, anyone who rejects this instruction does not reject a human being but God,
the very God who gives you His Holy Spirit. Inilagay at ibinigay ng Diyos ang banal na Espiritu. Ang kanyang ultimate job, His ultimate assignment is to purify God's people, to remove all sinful acts, to remove all the influence and destroy the influence of the devil in the lives of a person para po siya'y makapamuhay na may kabanalan. Why? Because God is a holy God, and a holy God can only operate in a life of a holy man. And praise God, because nung tinanggap natin ang Panginoong sa Kristo, mambalataya tayo sa Kanya bilang Hari, Diyos at tagapagligtas, tayo po ay diniposituhan ng banal na Espiritu na siya namang tumutulong sa atin. Kaya nga po, kailangan meron kang salita ng Diyos katulad nito upang pag narinig mo ito, when the Holy Spirit send His conviction to you, then you can easily respond in a positive way, in a manner na kung saan mayroon pong pakikiisa sa Espiritu ng Diyos. Wala nang struggle. Mga kapatid, pag sanay na po kayo makinig ng salita ng Diyos at ninanasan nyo po ang marinig palagi ang salita ng Diyos, ano po mangyayari? Ang pagsunod sa banal na Espiritu ay nagiging madali. But if you are not used to listen to the Word of God, masyado kang exposed sa sanglibutan, tandaan ninyo kung sino po ang inyong sinusundan, yan po ang kinikilala ninyong master. Kung madalas po tayong sumusunod sa nais ng laman, ang laman po ang master mo, hindi ang Diyos. Although sa isipan mo, sasabihin mo, naglilingkod ako sa Diyos, ako'y anak ng Diyos. But if you are keep on obeying the desires of your flesh, then your master is your flesh, and your flesh will lead you towards destruction. Mga kapatid, ganito kahalaga ang salita ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay sumasa atin. So, ibig sabihin, kung ito'y susundin natin, hindi po tayo ililigaw ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay dadalhin po tayo papunta sa kabanalan, papunta sa kalooban ng Diyos. Kung ito'y ating pinapakinggan, ilang ulit na tayong kinoconvict ng God Holy Spirit. But most of the time, instead of listening, instead of yielding, instead of obeying the conviction of God Holy Spirit, we do the other thing. At lagi niyang tandaan, ang Diyos po ay Diyos kahit walang tao. Pero ang tao pag walang Diyos, kawawa. Ang Panginoon na po ang umabot sa atin, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Nagkatawang tao na matay sa krus ng Kalbaryo, tumigis ang dugo para linisin ang kasalanan natin. And here we come. God did not call us to be impure, but He called us to live a holy life. Is it possible? Is it doable? No. It is impossible, but praise God. For with God, all things are possible through the power of God, Holy Spirit, who lives inside us. Pag siya nag-convict sa atin, pag mayroon siyang gustong ipagawa sa atin, ginagawa agad natin. Ito po ang aking tip sa inyo, mga kapatid. Pag may sinasabi po ang God, Holy Spirit, huwag na po natin ipagpabukas, huwag natin ipagmamaya, gawin agad natin. And in doing such thing, that every time the Holy Spirit will send His conviction towards your spirit, then you do it right away. Nagiging mabilis po, nagiging responsive po tayo sa leading ng God, Holy Spirit, until one day, magiging lifestyle natin ito. At isang araw, makita mo ng iyong kasalanan, ng iyong mga bad habits, yung iyong mga bad practices, yung sinfulness, unti-unti po siyang nababaklas, nawawala sa buhay mo. Bakit? Because the Lord is more powerful than any sin. The Lord is more powerful than any sickness. Everything. Kaya ka ng Panginoon, papalayain ka ng Diyos at kaya kanyang palayain dahil siya lamang ang may hawak ng susi ng ating kalayaan. Ang tanong, tayo po ba'y nakikiisa sa Diyos? Tayo po ba'y sumusunod sa Diyos? That's the question that every one of us should answer tonight. If we live in holiness and righteousness, what will happen? God will work in our lives to fulfill His good purposes in us. Siya ang may sabi, I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you a hope and a future. That God can only do that if we live a holy and a righteous life pursuing Christ-likeness. Philippians 2:13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Diyos ang may plano, Diyos ang may layunin sa buhay mo, Diyos rin lang ang pwedeng may kakayahan na tuparin ito at magagawa niya lang yan sa buhay mo kung nabubuhay ka na may kabanalan, katuwiran. Dahil ang sabi niya, be holy for I am holy.
Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. The Lord is able, capable, powerful to change to change situations. He can turn tragedies into blessings. He can turn testings into triumphs. He can turn defeats into victories. That is how powerful our God is. But kailangan nating ma-meet yung kanyang requirement na siya rin naman ang nag-i-empower sa atin gamit ang banal na Espiritu. Ano ito? Lumakad at mabuhay sa kabanalan, maging sa katuwiran. The moment we live in holiness and righteousness, we shall see the Lord. We should be determined to make every effort to live in peace and holiness. Hebrews 12:14, it says, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, mga kapatid, the Lord had spoken already, without holiness, no one will see the Lord. Clear as crystal po. Kung walang kabanalan, di natin makikita ang Diyos sa mukhaan. Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they will see God. The purity of our heart, the holiness of our heart, the holiness of our desires, the holiness of our mindset. Mga kapatid, ito po ang dahilan, ito po ang magka-qualify sa isang tao para mamasdan at makita niya ang Diyos. Alam niyo, ang Panginoon nakatira naman sa langit. Clear lang po, napakasimpleng analogy lang eh. Ang Diyos nasa langit. Pag nakikita mo siya ng mukhaan, ibig sabihin naroon ka sa langit. Ano ang requirement ng Panginoon para makita natin siya ng mukhaan? Na may kabanalan, mabuhay na may katuwiran. Siguro, habang ako nagsasalita sa ngayon, maaari ba nating balikan ang ating mga iniisip, ang ating mga sinasabi, ang ating mga desire, maging ang quality ng ating paglilingkod? Ito po ba ay naka-align sa katuwiran at kabanalan ng Diyos? The problem with many believers is assumption. We assume that God is pleased, that God accept our service, our ministry, or anything we do for Him. Pero kung atin pong ibabangga, atin pong ikukumpara, atin pong babasihan ang salita ng Diyos, ang mamuhay na may katuwiran at kabanalan sa Kanyang harapan, na siyang magbibigay sa atin ng access para siya makita natin ang mukhaan. Ang pamumuhay na may katuwiran at kabanalan katulad ng Panginoong Hesukristo, na siyang magiging daan para maging matagumpay ang ating pagtatagal para sa Diyos. Pasado po ba ang laman ng ating kaisipan? Pasado po ba ang laman ng ating puso? Pasado po ba ang ating mga sinasabi? At higit sa lahat, pasado po ba ang ating mga ginagawa? Base ho sa holiness and righteousness, pursuing Christ-likeness na sinasabi ng salita ng Diyos. Tayo po ang mag-isip, mga kapatid. Pag-isipan po natin. Maganda hong pagbubulay-bulay ito ngayong gabi. Let us not compare ourselves with others. Ano kanilang na-achieve, ano kanilang kalalagayan, whether it is good or not. Be mindful of ourselves. Yung sarili natin, tingnan natin. Kasi at the end of the day, we will not facing people. On the day of judgment, we will only face the judge of all judges. And that is none other than God. Sa Diyos tayo haharap. Ayusin natin ang relasyon natin sa Diyos. At ating lakaran ang sinasabi ng Diyos. Letter G, if you want to defeat the flesh, pursue Christ-likeness. Christ-likeness is the ultimate destiny of a person or a believer. Romans 8:29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. It's not a place, it's not riches, it's not big land, piece of land, or a mansions. No. The ultimate destiny of a person, of a believer, is to be like the Lord Jesus Christ. Nothing more, nothing less.
1 John 2:6 says, whoever claims to live in Him. Sa ibang translation, whoever claims to be or to live in God must live as Jesus did. Oh, my friends, clear as crystal. If you want to defeat the flesh, live like the Lord Jesus Christ. And it will be easy for us to defeat the desires of the flesh, and it will be easy for us also to do and execute the desires of God over our lives. 1 John 4:17, it says, this is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. Clear as crystal, people or believers who live like the Lord Jesus Christ, they have confidence on the day of judgment, and they can boldly declare, as the Lord came down or comes down from heaven to earth, come, Lord Jesus. But for those who are not prepared, for those who do not value Christ's likeness, who do not live in holiness and righteousness, even though you claim that you're a believer of God, but if you're not walking and living in holiness and righteousness, these people will be part of those who will shout, mga bato, mga bundok, daganan nyo kami, tabunan nyo kami, di namin kayang tingnan ang kaluwalhatian ng anak ng Diyos na bumababa mula sa langit. My friends, ngayong gabi, sino po ba ang pinupurso natin? Are we pursuing Christ-likeness? Or are we pursuing the riches of this world? Are we pursuing the people of this world? Are we pursuing our dreams? Are we pursuing things? Are we pursuing people? The Bible is very clear. We need to pursue one ultimate person. His name is Jesus Christ. Because the Bible says in Matthew 3:17, the Father from heaven declares, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Si Kristo lang ang kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Wala na pong iba. Gaano man kabait, gaano man kahusay, gaano man kapino ang isang tao, pag wala sa kanya si Kristo, hindi siya pleasing sa Diyos. Pero kahit napakarumi ng isang tao, napakamakasalanan ng isang tao, katulad ng kriminal na napako doon sa krus ng Kalbaryo, sapagkat siya sumampalataya kay Kristo, siya po'y tinanggap ng Diyos. My friends, this is the revelation for all of us tonight. And the Word became flesh. The Word of God na atin pong napapakinggan, dapat ito'y binibigyan natin ng laman. We are God's flesh on earth. Every time we listen to the Word, we apply the Word, we align ourselves to the Word, just like tonight. Live in holiness and righteousness. We should take off, we should destroy, we should throw off all worldly and fleshly practices or habits in our lives, in order for the holiness and the righteousness of God to take charge, to take over in our lives. Ilaw at asin ng sanlibutan ang ating pong calling. And if we fail to live in holiness and righteousness, pursuing Christ-likeness, then yung ilaw ay andap-andap, yung iba brown out na, yung asin ay wala ng lasa, kaya inapakapakan na lamang. Ilang ulit na po ito naganap, na maraming mga tao na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos, ayaw magiging mananampalataya ni Kristo. Bakit? Kasi nakikita nila yung mga nagkasabing mananampalataya ay wala pong pruweba. Mahatma Gandhi is a very clear example. Ang sabi niya, I have no problem with Jesus. He walked his talk. But I have problem with his followers because they do not walk the talk. Mga kapatid, kung ating evaluate ang ating buhay ngayong gabi, tayo po ba'y pagpapala sa mga hindi pa mananampalataya o katitisuran? Ito po ang salita ng Diyos. Lumakad tayo sa katuwiran, sa kabanalan, and let us pursue one man. His name is Jesus Christ. And if we pursue Christ-likeness, it will be easy for us to submit
to authorities, to people na inilagay ng Diyos bilang authority natin. Pero hindi tayo pwede mag-submit sa authority na tao na nilagay sa atin ng Diyos bilang ating authority kung hindi naman tayo 100% na nagsasubmit sa Diyos. Kasi kung nagsasubmit ka sa tao, pero hindi ka 100% nagsasubmit sa Diyos, ang tawag dyan, hypocrisy. Because you become hypocrite because you want to show the person na yung sinasubmitan na okay ka sa kanya. Pero, lagi mong tandaan, ang taong sinasubmitan mo, yung tao na kinikilala mong leader mo, mayroon pang leader yan at ang pangalan niya si Kristo Jesus. We must be faithful to the leader of our leaders, which is the Lord Jesus Christ, so that our faithfulness to our leaders, to our pastors, will be accurate. My friends, ito na po ang panawagan ng Diyos sa atin. Hindi natin pwedeng bulahin ng Diyos. God cannot be mocked. What a man sow, he will reap. Hindi ang Diyos nadadaya. Ulitin ko, hindi po ang Diyos nadadaya. Kung ano ang itinanim ng isang tao, yun ang kanyang aanihin. Kung ang investment mo dito sa lupa, bilang mananampalataya, ang pamumuhay mo ay makalaman. Ang sabi ng Bible, you will reap death. I'm not the one saying it. I'm just proclaiming to you what the Word of God says. But the moment you live in the Spirit, the moment you live according to the Word of God, the moment you walk in holiness and righteousness, then the one who lives in the Spirit, who walks in the Spirit, will surely reap. He will surely reap eternal life. Mga kapatid, naging mananampalataya rin lang naman tayo. Gawin na natin at ipamuhay natin ang tama sa mata ng Diyos. Kasi pag tama ang pamumuhay natin sa mata ng Diyos, mas tama ang pamumuhay natin sa mata ng tao. Hindi po tayo mamubuhay ng tama, mamuhay ng tama sa mata ng tao. Kasi if we are man-pleasers, then God is not pleased with us. Jesus Christ, before He was launched to the ministry, He makes sure na siya po ay pleasing sa mata ng Diyos. That is why the God of heaven, the Father in heaven, boldly declared, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Why we need to pursue Christ's likeness? Because only Jesus is pleasing in the eyes of God. And if we live like Him, then God will be pleased in our lives also. Then anything we need, provision, protection, intervention, name it, the Lord can easily release it to us. Okay? Purihin ang Panginoon. And then, letter H. Okay? How to defeat the flesh. Ito po yung biblical prescription ng Bible on how to defeat the flesh. Letter H, access the grace of God in the life of the carrier of your grace. God's grace is very vital and important, very important in the life of a person. Sabi ng definition ng grace ng iba, it is God's unmerited favor. True. Pag sinasabing God's unmerited favor, in the Bible, it speaks of the salvation for all mankind. Whether you're a wicked, evil, or good person, salvation of God, the grace of God is for all of us. Kaya nga, pinatunayan ng Panginoon ang grasya, ang unang recipient ng grasya ng Diyos, yung unmerited favor ng Diyos, ay walang iba kundi yung magnanakaw o kriminal na kasama niyang nakapako sa krus ng Kalbaryo. Anong sabi ng kriminal? Sa sobrang hiya niya sa sarili niya, Jesus, sabi niya, alalahanin niyo po ako pag kayo po'y naghahari na doon sa inyong kaharian. So ito po'y isa pong pangungusap para lang mabigyan po kayo ng maliwanag ko na picture. If you will read the Bible, from Matthew, Luke, Mark, and John, mayroon pong binanggit ang Bible doon. Nung sila po'y nakapako na doon sa krus, yung dalawang magnanakaw, magkabilaan, magkasama po silang tinutuya ang Panginoong Yesus. Kung ikaw talagang Mesyas, iligtas mo ang sarili mo, at pati na rin kami. So yan ang kanilang pagtutuya. But when the Lord Jesus Christ mentioned the first word that came out from His mouth, ang sabi niya, Father, forgive them,
for they do not know what they are doing. Yung isang magnanakaw po ay nagkaroon ng palaisipan. Yung isa tuloy-tuloy po. Ang sabi niya kung talaga ikaw Mesyas, ligtas mo sarili mo, ligtas mo kami. Kung magbasa po kayo ng Bible, mayroon kayong mapupuna, sinabi niya, itigil mo yan. Tayo, deserve natin to dahil masasama tayo. Pero ang taong ito ay wala siyang kasalanan. Nakita niyo, nung lumabas sa bibig ng Panginoon Kristo yung pagpapatawad, sa likod ng kanilang kasamaan ng mga tao, na wala naman siyang kasalanan, pero siya po nahusgan dahilan nga sa kalooban ng Ama na kunin ang lahat ng kasalanan ng tao at ilagay sa kanyang katawan. Nagbago po yung puso ng isang magnanakaw. Bagay po na gusto ko pong ihamon sa ating lahat. Na kahit gaano katigas yung puso ng isang tao, oras na mapatakan na po ito ng salita ng Diyos, wala pong matigas na puso sa makapangyarihang salita ng Diyos. Mga kapatid, tandaan natin, lumambot po yung puso ng magnanakaw at sinaway niya yung kapwa magnanakaw. Sinabi niya, tumigil ka. Tayo ay karapat-dapat parusahan dahil tayo gumawa ng masama. Pero ang taong ito, tinutukoy niya pong Panginoong Jesus, wala siyang kasalanan. Sabay sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo po ako. Okay? Nakita niyo yung kanyang humbleness. Alalahanin na lang siya, okay na. Kasi alam niya, di talaga siya mapunta sa langit Alalahanin niyo po ako kung kayo po ay naghahari na sa inyong kaharian. Sumagot ang Panginoon, the grace of God, unmerited favor. Ang sabi niya, today, you shall be with me in paradise. Mga kapatid, ganito po ang Diyos na ating sinasamba, sobrang mabiyaya. Hindi niya tayo tinitingnan doon sa kasamaang ating nagawa. Hindi niya tayo sinisingil ayon sa ating pagkakasala. Bagkus, patuloy niyang ipinapahayag sa atin ang kanyang pagmamahal na walang hanggan. Kung mayroon mang umiibig ng walang hanggan, Diyos lang po yan, ang Panginoong Jesus. Kung mayroon mang nagsasabing hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan, Diyos lang po yan, ang Panginoong Jesus. Kung mayroon mang magsasabi na ako ang iyong kalasad, ako ang iyong tagapagtanggol, Diyos lang po yan, ang Panginoong Jesus. Ang tanging maaasahan ng isang tao ay walang iba kundi Diyos. At ito po ang ating mensahe ngayong gabi. Kung ikaw'y napapagal na, ikaw'y nabibigatan na, hindi mo na kaya, parang gusto mo nang sumuko, huwag! Kasi ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay sobrang mabiyaya. Sobra kung magmahal, sobra siya kung tumulong, sobra siya kung magpalakas. Diyos ang kailangan natin sa buhay nito. Palagi kong sinasabi, God is life because life is in God. The origin of life is God Himself. Life is in God because life is God. And life without God is useless. Walang kapuluhan ang isang bagay, ang isang buhay na walang Diyos. Kapatid, mabiyaya ang Diyos. At ang biyayang ito ay kanyang idiniposito sa isang tao na siyang magiging carrier nito. Sa konteksto po ng simbahan, ang carrier po ng grace ng isang church ay walang iba kundi ang namumuno rito na itinalaga ng Diyos. At ito'y walang iba kundi ang pastor. Paul gave us a clear description, a clear explanation. Sa Ephesians 3:1 and 2, sa screen nyo, makita nyo, verse 2 na lang Ang verse 1 na kalagay, you Gentiles. Okay? He's addressing to the Gentiles. He explained to them that he was an apostle to them. He was called by God to be an apostle to the Gentiles. And in verse 2, he says, surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. Pinakita ni Pablo ang proseso na ginawa ng Panginoon bilang lingkod ng Diyos at tinawag sa mga hintil.
pinaliwanag niya na siya'y tinawag ng Diyos para magministeryo sa mga hintil. At ang sabi niya, naririnig ninyo ang alin? About the administration of God's grace that was given to me for you. Yung grasya na kailangan ng mga hintil, dineposito ng Diyos sa buhay ni Pablo para pag sila ay mag-connect na kay Pablo, pag sila ay sumunod sa sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo, ma-access nila yung biyaya ng Diyos. By the way, ano po ba yung ibang pakahulugan pa ng grasya? General at common definition natin is grace is God's unmerited favor. Sabi ng iba, grace is God's divine enablement. Pero mayroon pong pakahulugan ng iba ang grasya. Grace is God's power and ability working in you for you to do, for you to become what God wants you to be. Another definition of grace, it is God's power and ability working through you for you to do what God wants you to do. So ang grasya ng Diyos ay dalawa ho. Grasya pertains to salvation. It is for everybody. But when it pertains on defeating the flesh, overcoming the desires of the flesh, overcoming the works of the enemy, we need the grace of God, His power and ability to work in us for us to become what God wants us to be, to reach our God-given destiny. It's God's power and ability working through us for us to do what God wants us to do. Ang grasyang ito, para matalo mo ang laman. Ang grasyang ito, para ma-overcome mo lahat ng desires ng laman, ay nakadeposito sa taong inilagay, pinili ng Diyos na magpastor sa iyo. That is why one of the greatest frustration of the devil is this. Kaya ang ginagawa ng demonyo, inilalayo niya ang loob ng mga miyembro sa mga nagpapastor sa kanila. Sa pamamagitan ng pag-udyok sa kanila na makita yung kahinaan ng kanilang pastor, makita yung mga pagkakamali ng kanilang pastor, gagawin ng demonyo lahat. Mapalayo ka lang sa nagpapastor sa iyo para wag mong ma-access ang grasya. Kasi pag walang grasya, mayroong disgrasya. But tonight, the Lord is so masyado siyang sincere, masyado siyang I just sense in my spirit, the sense of urgency that we need to understand this. Even if you are more brilliant, you are more talented than your pastor, ang Diyos hindi nagkakamali sa pagbibigay ng pastor sa buhay mo. Still, yung grasya na kailangan mo ay dineposito pa rin ng Diyos sa taong nagpapastor sa iyo. All you need to do tonight is to fully understand na kailangan ko ng grasya ng Diyos sa buhay ko at hindi mo na kailangan umakyat sa langit, hindi mo na kailangan sumisid sa dagat. Inilagay na ito ng Diyos sa kaso ni Paul, inilagay ng Diyos sa buhay ni Pablo. Pero yung grasya na yun, hindi para kay Pablo, kundi para sa mga hintil. Yung grasya na nandyan sa buhay ng tao na nagpapastor sa iyo ay hindi para sa kanya, kundi para sa iyo na naging miyembro at kabilang sa iglesyang kinabibilangan mo. Usong-uso po ngayon, mayroong sa Facebook, yung paglipat ng church, ano ba yun? So, ang daming mga, alam niyo ho ngayon, ingat na po tayo sa ating mga pinoposto sa social media. Because parang lahat na yata ng content ngayon, pinapatulan na eh. Okay? But anyway, yan po ang kagalakan ng ating mga kaibigan. Edi, sige ho. Pero, kung kayo po ay tinalaga ng Diyos sa isang simbahan, ito po'y personal ko lamang na opinion. Naniniwala pa kung hindi rin ang Diyos nagkamali sa paglagay sa iyo sa simbahang kinabibilangan mo. Your church is your spiritual family. And your pastor is your spiritual father. Doon sa family na yun. Sa pamilya ho, ang tandaan natin to. Hindi po sa lahat ng panahon nagkakaintindihan. May mga pagkakataon din na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan.
Pero one thing is for sure, hindi po tayo pwede magpalit ng pamilya. Meron namang iba, inilalagay muna kayo pansamantala doon sa isang pamilya para kayo po ay maalagaan. At maliwanag po yan. Kung talagang hindi na po kayo napagpala at kayo din ay hindi na rin naging pagpapala sa simbahan, ay malamang manalangin ng mataimtim at alamin kung ano ang kalooban ng Diyos. Pero kung ang mga dahilan lamang ng inyong alis o paglipat ng ibang simbahan ay dahil kayo po ay na-rebuke, na-correct, na-train, or nakatanggap ng matalas at offending na teaching, ay yun po'y hindi po valid. Because the works of the Word of God is to teach, to rebuke, to correct, and to train. At pag ito po ang ina-apply ng pastor at ikaw po'y na-offend, alam po ang ibig sabihin niyan, yung immaturity mo ay nagiging kumbaga kitang-kita pa. Nawa, ngayong gabi mga kapatid, one of the prescriptions of the Word of God for us to defeat the flesh is to access the grace of God in the life of your pastor. As I end, gusto ko lang pong sabihin na ang grasya ng Diyos, ay it covers all sa buhay natin. Kaya nga, kailangan nating pagtagumpayan ang lahat ng laban sa buhay natin. Sabi rito sa ating screen, your strong and accurate connection to the carrier of your grace and now word will protect you from the spirit of deception. Kaya ako po hindi po sang-ayon doon sa mga palipat-lipat ho. Kasi you need to recognize, you need to know sino talaga ang kinikilala mong pastor mo. Because at the end of the day, in the last days, the last spirit that the devil will launch is none other than the spirit of deception. When you speak about deception, ang gagamitin ng kaaway ay salita ng Diyos din. At ang magdadala po ay pastor din, propeta. At meron pa pong iba, Messiah or Kristo. Mga kapatid, kung kayo po ay nakalagay na sa isang simbahan, kayo po'y nabilang na po dyan, huwag po kayo maghanap ng perpektong simbahan. Huwag rin po kayo maghanap ng perpektong pastor. Bagkos lumakad tayo at tumingin sa perpektong Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, at gayahin natin ang kanyang perfection by living and walking, conducting our lives in holiness and righteousness, pursuing Christ-likeness. Huwag po tayo maghanap kung ano yung makukuha natin sa church. Kaya tayo pinadala ng Diyos sa church na kinabibilangan natin upang tayo ang magdagdag ng lakas at maging contributor, hindi spectator sa church. Nagkaunawan po tayo. So anong kailangan, pastor? Biblical example of strong and accurate connection to the carrier of your grace and now word, Elisha to Elijah. As long as the Lord lives, and you live, I will not leave you. And it is called covenant relationship. Alam niyo, ang kulang ngayon, bakit ang bilis-bilis lang lumipat, ang bilis-bilis umalis ng iba? Kasi walang covenant relationship sa kanilang pastor. They are still full of flesh, full of self. Kaya pag na-offend at sila ay nagkaroon na nawalan na ng interest kasi meron silang mga nakikita sa loob ng church. Again, ulitin ko, wala pong perpektong pamilya. Lahat po mayroong kahinaan. But it doesn't mean that you will leave your family and abandon them. No. Mayroon pong kahinaan ng pamilya. At kung ikaw ang nakakita, malamang ikaw rin ang sagot. Do not leave your church. You stay. Be the planting of the Lord. Just like Elisha to Elijah. Alam niyo ba na kada lugar, Gilgal, Bethel, Jericho, Jordan, mayroong mga propeta. If you study the Bible, yung mga propeta na yun, kasama yun sa mga tinuturuan ni Elijah. But they followed Elijah from a distance. Only one person, only one student pursued Elijah, and that is none other than Elisha. You know the story, nung kinuha si Elijah,
double portion of His Spirit was imparted to Elisha. My friends, clear as crystal. If you want to receive impartation of the Spirit of your pastor, impartation of the Spirit of God in the life of your pastor, then connect strongly and have a covenant relationship. Ruth to Naomi, for where you go, I will go. Your people will be my people. Your God will be my God. Where you die, I will die. What a covenant relationship. Ruth was a Moabite. Naomi was an Israelite. But Ruth is willing to embrace the God of Naomi, willing to embrace the culture of the Israelites, and even the practices of the Israelites. One day, he married Boaz. And Boaz had a son called Lamech, and Lamech had a son called Jesse, and Jesse had a son called David. And Jesus came from the lineage of David. Ruth, because of his covenant relationship, made a history not just on earth, but she also made a history in heaven. Mga kapatid, connecting to the carrier of your grace, accessing the grace in the life of your pastor. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang magiging impact nito sa buhay mo. Katulad ni Elisha, double portion of the Spirit of Elijah. Katulad ni Ruth, she became part of the history of heaven and even the history on earth. Mga kapatid, this is the word of the Lord. Let's love God above all. Love your neighbor as you love yourself. Maglingkod tayo sa Diyos ng buong puso, lakas, pag-iisip at kaluluwa. Mahalin natin ang Diyos higit sa lahat upang madali nating mahalin ang kapwa. Maging ang paglilingkod natin ay magiging masaya. Ang paglilingkod natin ay magiging punong-puno ng kulay at kahulugan dahil kasama natin ang Diyos sa ating paglilingkod. God bless you all. Your table will never run out of food. There will always be food at your table so that you will be a blessing to others. Wherever you go, the Lord be with you. Whatever you do, the Lord prospers. And as you continue to walk in holiness and righteousness, may the Holy Spirit empowers us and our children. And I bless you and your generations in the name of Jesus. Amen and amen and amen. Shalom.